ay manalangin na. Mag-start na tayo mga kapatid. Dinig naman po. Wait lang po ah. Opo, malinaw po, Sister Nika. Nagpalit na rin si Sister Ian. Yan, start na po tayo. Pray na po tayo, ipikit na po natin ating mga mata at iupo po ang ating mga ulo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa hapon na ito na kami muli ay inyong pinagkatipon-tipon po. Dinadalangin po namin ang inyong pagsama sa amin sa mga oras na to. Turuan niyo po kami. Ano man pong mensahe niyo sa amin, dalangin po namin. Buksan niyo po ang aming puso, matang espiritual na sa gayon. Manawaan po namin at makapasok ang inyong mensahe sa aming mga puso. Ito po ay tumubo, ito po ay lumago. Ito po ay mamunga, mapakinabangan namin at mga tao sa paligid namin. Dinadalangin din po namin yung aming mga puso, posture, estado ng aming mga isipan. Linisin niyo po kami kung ano man po nakikita niyo karumihan sa aming mga puso. Kung meron man pong pride, bitterness, unforgiveness, envy, jealous, selfishness, self-idolatry, lahat po ng ungodly, unrighteous. Ito po ay inyong hugasan ng inyong banal na dugo, Panginoon Jesus. At ganyan din ang aming isipan. Linisin niyo po ang aming mga konsensya. Alisin niyo po kung meron mga debate, mga karumihang pag-iisip, mga pagmamataas. Alisin niyo po ang lahat ng ito at dinadalain po namin na gawin niyo mapagkumbaba ang aming mga puso at aming mga isipan. At dinadalangin din po namin na yung mga tao po na nakagawa sa amin ng mga pagkakasala, ang lahat ng ito po ay amin ang pinapatawad sa mga oras na to, whether it is forgiveness for those people, in the name of Jesus. At ganun din po, patawad po sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, pagkakamali, na aming nagawa po, mga karamihan, patawad po. Kasi mga tao namin nasaktan, humingi po kami ng patawad sa lahat ng naidulot po namin pain, suffering, stress po sa kanila, in the name of Jesus. Patawad po sa aming mga pagkakamali at ina-acknowledge po namin lahat ng yun sa mga oras pong ito. At inihiling po namin na linisin niyo po kami nang sa gayon kami po ay maging karapat-dapat na vessel po ng inyong salita. At nang sa gayon hindi po mawalan ng kabuluhan ng aming napapakinggan ang inyong mensahe po. Holy Spirit, kayo na po ang magsalita. Gamitin niyo lamang po ang aking dila, ang aking boses. Dwell inside of our heart. Holy Spirit, speak through me, Holy Spirit, at huwag niyo pong hayaan may kung anumang thoughts, ideas, wisdom na nagmumula sa akin, kundi nagmumula lamang po sa inyo. At tinadalangin ko po na kayo po ang patuloy magsaayos, magdisiplina, magturo sa amin ng mga dapat naming gawin. Kayo po ang patuloy na magpatatag sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na magsaayos ng mga bagay, Panginoon, na magulo sa aming mga buhay. At ngayon din, kung ang aking mga kapatid sa pananampalataya ay nakakaranas ng matinding spiritual warfare, ito may sa kanilang panalangin, sa kanilang daily living, kayo na po ang magbigay ng ways, protektahan niyo po ang bawat puso at isip ng bawat isa sa anumang arrows na pinapatama sa kanila ni Satan sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid nila. At dinadalangin po namin na turuan niyo kaming maging humble lagi sa inyo, sa minuminuto, segundo ng aming buhay. Kami po ay gawin yung mapagkumbaba, mababa, pinakamababa sa lahat, at patuloy niyo pong tusukin ang aming mga puso ng inyong salita. I-align niyo po ang aming puso at isip sa inyong kalooban, at i-reveal niyo po sa amin ang nilalaman ng aming mga puso na itong may pag-repent po namin at yung masasama namin pag-uugali na naka-attach pa po pala sa amin. Lahat ng ito, Lord God, ay alisin niyo po, at alisin niyo din po yung hypocrisy sa bawat isa, at gayon din po yung pagiging mapag-isip sa mga bagay-bagay, pagiging judgmental kung meron man po sa amin sa mga oras na to, at ganun din kung sino mga may insecurity, envy, jealousy, selfishness sa kanilang mga puso na itinatago, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binibigay po namin sa inyong kamay. Kunin niyo po ito, linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami, at palayain niyo po kami sa lahat ng gantong bandage at gantong pag-uugali. Tunay nga, Panginoon, na lubusan mong patayin ang aming pagnanasa ng laman, i-crucify ito, Panginoon, at turuan niyo po kami na maging obedient lagi sa inyo.
At dinadalangin po namin sa aming bawat gagawin namin to para sa iyo, hindi para sa iba, hindi para sa aming sarili, kundi para sa iyo, papuri para sa iyo, hindi para sa aming sarili, hindi para sa ibang tao, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Dinadalangin po namin na ang buhay po namin ay maging vessel nyo na sa gayon, yung pagmamahal na pinaranas nyo sa amin ay makita din ng iba, na may bahagi namin, at gayon din, we ask for boldness po, for wisdom, for clarity, for discernment, nang sa gayon, Panginoon, yung mga gift na ibinigay niyo sa amin ay naibahagi po namin at hindi po ito nakatago lamang, at dinadalangin ko, Panginoon, yung mga taong, mga kapatid ko na narito na may katanungan patungkol sa kanilang mga gift, kayo na po ang patuloy na mag-reveal sa kanila kung ano ba po talaga ang inyong ibinigay sa kanila. Kayo po ang mag-confirm nito, at dinadalangin ko po, Panginoon, sa mga taong narito na nakakaranas ng desperation, maaring sa trabaho, kung ano pa mga bagay na gusto nilang makuha, Panginoon, dinadalangin ko, bigyan niyo sila ng ways, bigyan niyo sila ng kapayapaan, at yung mga tao din po na magulo ang isipan sa mga oras na to, may laman ng kanilang puso, Lord, kayo ang magbigay ng kagaanan, kapahingahan, at alisin niyo lahat ng bigat, Panginoon, ng burden na nasa kanila. Sabi niyo, Panginoon, kapag lumapit kami sa inyo, bibigyan niyo kaming kapahingahan. At sinabi niyo din, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpo-provide, magiging tapat kayo sa amin, basta maging tapat din kami sa inyo. At dinadalangin po namin na patuloy niyong gawing mapagkumbaba po talaga aming mga puso. Turuan niyo po kami ng mga bagay na dapat naming malaman at ma-realize. At kayo na po ang patuloy na magsaayos ng lahat. Nasa gawin kami po ay mag-grow sa wisdom at sa spirit nyo. At tinadalangin po namin na marami pa po kayong ipadala na mag-aani, Panginoon. Nang sa gayon madagdagan po, Lord God, ang inyong mga nagpapahayag ng inyong salita, sa gayon ng inyong kingdom gospel po, ay patuloy na gumagana, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat nyo sa bawat isa at sa mga oras na to. Kabayaran niyo po kami ng inyong espiritu at gayon din ng inyong banal na dugo. At nang sa gayon walang kung ano pa mang mga pamamaraan ni Satan, mga arrows, kung ano pa mang mga plano niya sa amin para kunin itong mensahe, Panginoon, na ibibigay niyo sa bawat isa. Lord, sa inyo ko na po itinataas ang lahat ng dalangin ng aking mga kapatid. Lord, nasisiyasat niyo ang kanilang puso, laman ng kanilang isip. Kayo na po ang bahala sa bawat isa. Sa inyo ko po itinataas ang mataas na papuri, pagsamba, sa iyong karangalang kapangyarihan, kalakasan, lahat ng mabubuting bagay, lahat, Lord, sa iyo. Sa pamamagitan mo at para sa iyo. Hanggang dito na lang po, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, iisang Diyos. Amen. Amen po. Sister. Ayan, tayo po ay mag-start na. Sister Nika, bigla lumuha Yes, brother? yung mata ko. Yan talaga is presence yan ng Panginoon. So, tayo po ay mag-start na, mga kapatid. Wait lang po. Set up ko lang po madali. Ayan. MBB tag version po ang ating gagamitin. MBB tag 12 po. Tayo ay nasa pangalawang kronika na. Ito po ay kadugsong lang po nung unang mga kronika na ating pong naitopic ng mga nakalipas pong araw. Parang nung last week po. Sige po, Sister Jane. Ingat po kayo. So, sabi po dito, ay, saan ba? Ayan. Ito po ay patungkol sa, ayan. So, tayo po ay nasa chapter 1 ng pangalawang mga kronika. Ito po ay patungkol sa binigyan ng karunungan si Solomon. Mga kapatid, na daanan na din po natin to. Nasa unang mga hari po ito, chapter 3, verse 1 to 15. Kumbaga dito po ay parang ni-recap, ginunita yung nangyari po. Pero nadaanan din po natin to. Pero kung kayo po ay wala nung time na yon na kami po ay may live, so ito din po yun. So sabi po sa verse 1, naging matatag po ang paghahari ni Solomon na anak po ni David. Anak po ni David kay Bathsheba. Di ba nga po na anak ay na dating asawa ni Urias na Heteo. Sapagkat, sabi po dito, pinagpapaala siya ng Diyos
niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. So dito makikita po natin no, na hindi dahil sa kung anong meron si Solomon na kalakasan, karunungan, kundi dahil po sa Panginoon. Kaya po siya nagkaroon ng matatag na paghahari dahil po sa Diyos. Sapagkat sabi nga po dito, pinagpapala siya ng Diyos. Diba? Ibinibigay yung paggabay, mga pangangailangan, diba po? And even diba nga po yung karunungan ay binigay sa kanya, kaalaman na sa gayon na siya din naman pong ni-request niya para nga po mapamahalaan yung mamamayan ng Diyos, which is nga po, di ba, ang mga Israelita. At sabi po dito, pinalakas ang kanyang kapangyarihan. So, sa word na pinalakas, of course, merong source na pinanggagalingan. At syempre po, ang Diyos po iyon. Kaya nagkaroon siya ng power. Di ba po, ng authority to lead at gayon din, di ba nga po, nung kapanahonan po ni Solomon ay may kapayapaan po yung buong lupain at 'di ba nga po yun yung naging magandang chance para nga po ipatayo yung templo ng Diyos. At tawag dito, yung word lang din po pala or pinagmulan ng pangalan na Solomon, siya po ay nagmula sa salitang Hebreo na Shalom. Na ibig sabihin po ay kapayapaan at kapanatagan. So, trivia lang. Nabasa ko lang eh. So, sabi sa verse 2, ipinatawag niya ang mga pinunong na mamahala sa libo-libo at sa daan-daan. So, ibig sabihin leader. May authority. May nasasakupan. May power. At sabi po dito, at daan-daan ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. So, di ba, yung mga leader na nasasakupan ni David and also yung buong bayan. Mga mamamayan. So, sabi po sa verse 3, isinama niya ang mga ito sa burol po ng Gibeon. Sa toldang tipanan na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. So, nandun po yung toldang tipanan na ginawa po ni Moises. Pero di ba po kasi si David ay may ginawa din toldang tipanan na locate naman po sa Jerusalem, which is nandun yung kabanantipan. Pero ito po, ito yung ginawa ni Moises at located siya sa burol po ng Gibeon. At sabi po dito, verse 4, ngunit wala roon ang kabanantipan sapagkat nga po ito'y kinuha ni David sa lungsod po ng Jearim at dinala po sa Jerusalem sa toldang itinayo niya roon. So mababasa din po natin yan sa unang Kronika chapter 13 to 16, pero yung pinakasum up po niyan, di ba po, nung kapanahunan po, nasa 1 Samuel din yan, nung kapanahunan ni Eli, di ba po, ang nangalaga kay Propeta Samuel, di ba po, na siyang huling hukom, di ba po, si Propeta Samuel bago po nagkaroon ng hari, which is nga po si Saul. So, during that time po, nung kay Eli, mga Israelita po at mga Filisteo po ay naglaban. So, sa unang labanan, sila po ay natalo. So, nung sila ay natalo, nagtanungan sila, ba't kaya sila natalo? So, napaisip sila na dalhin yung kaban po ng tipan ng Diyos doon po sa kanilang kampo. Then, di ba, kinuha nga po yun. And after nilang kunin yun, di ba, nagsigawan pa sila, tapos narinig sila ng mga Filisteo, tapos medyo hindi ko lang sure kung kinalibutan ba yun o natakot yung mga Filisteo dahil doon sa ingay na na-create nila dahil nga nagsigawan sila, parang victory, di ba? Because doon nga po yung kabanantipan ay nandoon, ibig sabihin presensya ng Panginoon, pagsama ng Panginoon ay nasa kanila. Pero yun nga po, natalo sila. At iba nga po, nung pagkatalo sa kanila, kinuha po yung kabanantipan ng Panginoon at dinala po sa Asdod ng mga Filisteo at inilagay po, di ba, sa templo ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon. At itinabi po yun, tas kinabukasan, pagtingin nila, yung Diyos-Diyosa ni si Dagon ay nakasubsob, nakaharap po sa kabanantipan. At kinabukasan po, after po nung nangyaring yun, nakita po ng mga Pilisteo na taga-Asdod, putol na po yung ulo at yung kamay nung ribulto na si Dagon. Naparusahan siya. Kasi nga, demonic entities po yung naka-attach doon. So, may nangyaring spiritual na labanan doon. At yun nga po, siya ay naparusahan kasi kung mababasa natin, ang alam ko po nadurog yun eh. Nadurog yung ulo tas yung kamay. Then after that, iba po, pinagtatadtad sila ng bukol, pinarusahan sila ng Diyos. At nung sila po ay pinarusahan at nagkatadtad ng bukol, sinabi nila, ipunta daw sa Gat, which is lupain din na located sa Pilistia. So, dinala nila doon, nagkabukol din po yung mga matatanda, taas bata. Then after that, inilayo ulit nila yung kabanantipan sa kanila, ibinigay naman nila sa Ekron, parang pinasa nila. Pero dahil nga po sinabi ng mga taga-Ekron na parang idadamay pa sila dun sa bukol nga na pandemic, so sinabi nila, nakipag-usap sila sa mga Filisteo na kung maaari ay alisin nga yung kabanantipan sa kanila.
kabanantipan, kumbaga ng Diyos ng mga taga-Israel, yun po yung binanggit nun. Tapos nga po, after nung 7 months, nakipag-usap po itong mga Filisteo na to sa mga parang salamingkero, mga pari sa kanila, kung ano po yung dapat nilang gawin para nga po maalis yung bukol. Kasi nga po, kung mababasa nyo sa description, wait lang, nandito yung sa ano eh. Basta po nasa 1 Samuel, yun na kung saan abot langit yung kanilang paghingi ng saklolo dahil nga po doon sa pain na kanilang naranasan dahil sila po ay tadtad nga po ng bukol. Then after nga po noon, nabanggit ng mga salamangkero, mga pari, na sila po ay mag-offer. Diba po, gumawa sila ng ginto na daga tapos parang hugis bukol. Na siyang, diba nga po, isinakay nila sa kariton, kung di po ako nagkakamali, tapos may 2 baka, na babae po ata yun. Tapos, hinayaan po nila yon yung 2 baka na yun, na bitbit yung kariton, na pumunta dun sa Beth-Semes. Pero sa kanila po kasi parang nag-ano muna sila na possibility na kapag pumunta doon sa Beth-Semes, ibig sabihin Diyos nga ng Israel yung nagpaparusa sa kanila. Pero kapag hindi naman, nagkataon lang, kasi nagpunta sa Beth-Semes, kaya nalaman po nila na ang Diyos po ng Israel ang nagparusa sa kanila. Then after po nun, nung nakapunta na sa Beth-Semes, nagsigawan po yung mga tao doon, natuwa sila kasi nga po nakabalik na po yung kabanantipan. At yun nga po, yung mga ginamit po na kahoy or yung karito, Pero nawala. Wala. Nawala ba o naglalag lang ako? okay na po. Okay, nakakala ko naglalag ako eh. Wala pa rin, sister. Wala pa rin, Sister Nika. Eto, okay na po. Yan po, yan po. Saan po ako banda natapos po dun sa ano, sa parikap? Parikap pa po dun sa ano, Kabanantipan. Saan po banda? Or ano lang po, kakawala? Sa may Beth-Semes, yung kinuha nila yung mga kahoy. Ayun, yung sa mga kahoy. Wait lang. Wait lang po ah. Wait lang para maano natin. Wait lang po ah. Ayan. So, yun nga po, di ba, pagkapunta sa Beth-Semes nung, yung Kabanantipan, na kung saan, di ba po, dalawa-dalawa nung mga, dala-dala ng mga baka, nagtuloy-tuloy nga po yun doon sa lugar na yun. Tapos, after that po, nakita po ng mga pinuno ng mga Filisteo, na doon naghinto. So, ibig sabihin nga po, di ba, na-confirm nila na yun po ay Diyos ng Israel na siyang nagpaparusa sa kanila. Tapos, during that time po, nag-aani po noon ng trigo yung mga taga Beth-Semes. At yun nga po, napasigaw sila sa tuwa na makita po nila ang kaban na nakabalik nga po sa kanila. At yung karaton po ay tinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid po ni Joshua na taga Beth-Semes. Tapos yun nga po, nilansag ng mga taga roon yung kariton at sinindihan. So, parang sinibak nila. Then, pagkatapos po, pinatay nila yung 2 baka at inialay po bilang handog kay Yahweh. Tapos, after po nang kinuha ng mga Levita ang kaba ng tipan ni Yahweh at yung kahon nga po ng mga daga at bukol na ginto. Tapos, ipinatong po nila ito sa malaking batong naroon. At yun nga po, nung araw po na yun, yung mga taga Beth-Semes ay naghandog po kay Yahweh. At nakita nga po yun, nung 5 hari Filisteo, yun nangyari at nagbalik po sila sa Ekron. Then, after that po, ayan. Ayan. Tapos sabi po dito, at hanggang ngayon, naroon pa sa bukid ni Joshua po, sa Beth-Semes, ang malaking batong pinagpatungan po ng kaba ng tipan ni Yahweh bilang saksi po sa lahat ng nangyari. Tapos nga po, may 70 taga Beth-Semes na nangahas na sumilip po dun sa kaba ng tipan. Di ba nga po, banal iyon. At yun nga po, sila'y pinatay ni Yahweh at sa kanilang ginawa. At nagluksa po ang mga taga Beth-Semes na makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Kaya naman po, sinabi ng mga taga Beth-Semes, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? So, ito po binabasa ko sa 1 Samuel chapter 6. Sabi po,
Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin? So, di ba, ipinasa din nila dahil sa takot nila. At sabi po, dito, nagpadala sila ng mga sugo sa lungsod ng Jearim, which is yun na nga po, di ba, yung pinagkuhaan nila David itong kaban ng tipan, at ipinasabi nilang kunin doon ang kaban ng tipan ni Yahweh sapagkat ibinalit na ito ng mga Pilisteo. At yung nga po, kinuha ng mga tagalungsod ng Jearim ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala po sa bahay ni Abinadab na nasa isang borol at si Eliezer po na anak ni Abinadab ang inatasan niyang tagapag-ingat ng kaban. At di ba nga po nung kapanahunan ni David, kinuha po nila ito. At di ba nung unang attempt, di ba po hindi po natuloy kasi nga po yung way nila ng pagdala is hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Di ba nga po kasi mga pare or mga Levita po specifically parang sa pamilya po ni Kohat manggagaling yung magbubuhat po nung kaban ng tipan. Kasi nung una po, ginawa nila nasa kariton lang din. Di ba nga po natalisod yung baka, tapos nahawakan ni Uza, di ba po yung kaban ng tipan, nagalit sa kanya ang Diyos, kaya namatay siya. Kaya tinawagin na Perez Uza, di ba po? Dahil doon sa nangyari. At di ba nga po after that, nagalit si David kung bakit nangyari yun. Tapos, natakot din siya. Kaya tinanong niya, sa sarili niya po ata yun. Basta may tinanong siya na paano niya daw po maidadala yung kahon ay yung kaban ng tipan sa Jerusalem. Kaya po ibinigay muna or inilagay doon po sa or iniiwan doon po sa bahay ni Obed-Edom. Di ba po na tagagat ko, hindi po ako nagkakamali. At after po nun, di ba, pinagpala 3 months, di ba po, pinagpala yung pamilya po ni Obed-Edom. Then after that po, pangalawang attempt, tinawag ni David yung mga Levita, mga pari, at yung mga mamamayan sa muli po nilang pagkuha dun sa kabanantipan. At yung nga po, ayon na po sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginawa, kaya po, safe na i-transfer from lungsod ng Jearim to Jerusalem, na kung saan dun sa toldang inihanda ni David para nga po dun sa kabanantipan. So, di ba? Ayun, ang haba ng ang haba ng background story. So, sabi dito, ayan, at dinala po sa Jerusalem sa toldang itinayo niya roon. Si David po yung tinutukoy dito. At sabi po sa verse 5, ang nasa Gibyon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa po ni Bezalel, na anak po ni Uri at apo ni Hur. So mababasa niyo po yan, nasa Genesis yan, na kung saan siya po kasi yung gumawa nun. And also yung ibang mga kagamitan, siya din po si Bezalel. So nasa may Genesis yung mga kapatid. At sabi po dito, at ito po palang si Bezalel ay mula po yan sa angkan ni Judah. So, sabi sa verse 6, pagdating sa Gibeon, nag-alay po si Solomon ng 1,000 handog. So sobrang dami nun. So, 1,000 po. Naghandog po siya. Nasusunugin sa altar na tanso na nasa loob po ng toldang tipanan. At sabi po, kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. So, dito makikita po natin yung kahalagahan ng altar na sinunugan, di ba nga po, nung offering. Kasi yung offering na yun ay para po sa Diyos. Kasi nga po, yung altar ay nagiging junction, parang ikino-connect ng altar na yun, yung physical at saka spiritual realm, na kung saan, di ba po, during that time, sila po ay nag-offer. At yung offer na yun ay tinanggap po yun in spiritual realm, at yun nga po, specifically sa kingdom po ng Panginoon. At di ba po, nag-respond po, di ba, ang Diyos. At sabi dito, ito po ay sa pamagitan ng panaginip. Ay, ano yun, brother? Daniel. Iba yung kung dati, like physical yung pag-aalay natin dun sa sa yung ayun nga yung pagsusunog na ng mga karne. Ngayon kasi 'di ba ang parang pinaka-alay na natin is yung salvation natin, yung intimacy natin sa Panginoon for everyday life. Amen. Which is equal to obedience. Yun ni-reveal sa akin kanina. Yung obedience po natin nagiging offering kaya di ba po sa in terms ng pagpe-pray natin, offering din po yun kasi nagbibigay po tayo ng time para sa Panginoon at gain din di ba yung strength natin, yung voice natin. Nagiging altar nyo din po yun yung place na inyong pinagdadausan ng prayer. And also ito po, online, altar din natin to na kung saan, di ba, nag-offer tayo dito ng time and also pinapagamit natin yung ating mga kakayahan ng sa gayon, di ba, makibahagi tayo sa pagpapalaganap ng kingdom gospel. Kaya, di ba, napakahalaga nung altar.
Nasend ko din po yan sa GC mga kapatid, pero kung wala po kayo sa GC, mapapanood yan sa, ang tawag dito, Life is Spiritual, Altar and Covenant. Yun po yung isearch nyo sa YT para mas maunawaan nyo po yung binabanggit ko. Kasi medyo mahaba po yung talakayan na yun. Podcast po yun mga kapatid ng mag-asawa na Black American. So kung kayo po interested about dun sa Altar and Covenant, isearch nyo po yun. Altar and Covenant by Life is Spiritual. So yun. At sabi nga po dito, kinagabihan nagpakita po ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. At sabi sa verse 8, sumagot po si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari kahalili niya. Kasi nga po diba, siya yung pumalit sa kanyang ama na si David bilang hari po diba ng Israel. Sabi sa verse 9, Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa Kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Which is yung mga Israelita pong tinutukoy dito. Verse 10, Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ng malaking bayang ito? Kasi, diba, doon pa lang sa verse 9 nabanggit na, alabok sa lupa. So, ibig sabihin, sobrang dami po niya. Kung ating i-visualize, madami yung kanyang pamamahalaan. Kaya, kinakailangan niya ng katunungan at kaalaman para ma-handle po ng maayos. Kasi nga po, diba, kapag magaling yung leader, lalo na, diba po, sa ating generation ngayon ng isang bansa, diba, anumang threat, anumang issue, diba, nasusolusyonan agad. So, parang ganun po. Para, diba, ma-handle niya ng maayos at hindi mapahamak yung mga Israelita kasi 'di ba siya po ay tinalaga ng Diyos bilang tagapamahala ng kanyang mamamayan kaya siya inuluklok doon para i-lead yung mga Israelita at gabayan, alagaan, 'di ba? So ganun din po yun. Kaya 'di ba, hindi po siya humingi ng pansarili niya para sa pansarili niya, kundi 'di ba para din sa mga taong nasa paligid niya. Sabi po dito, kung hindi nga po, paano ko pamamahala ng malaking bayang ito? Mga kapatid, nabanggit din yan sa may unang Kronika, chapter 21. Nabanggit yan ni David kay kay Solomon. So sabi po dito, ito ay nasa unang Kronika, chapter 22 pala. Unang Kronika, chapter 22 to 12, 11 na pala tayo mag-start. Sinabi pa ni David, kausap niya po nito si Solomon. Samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparin nawa niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Verse 12, bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. So dito may condition po, no? Obedience, yung gusto ng Panginoon. At sabi po dito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot, di panghinaan man ng loob. Kasi nga po, di ba, siya po ay magiging leader, di ba? Siya po ay mamamahala ng mga mamamayan, ng mga tao. Kaya ganun-ganun na lang din po, di ba, yung pagpapalakas na ibinigay or encouragement na bigay ng kanyang amang si David sa kanya. Ayun. Ayan. So, yun po. At sabi po dito sa verse 11 na po tayo, mabuti ang hiniling mo, yun po yung tugon ng Diyos kay Solomon nung hiningi niya nga po yung karunungan at kaalaman upang mapamahalaan niya po yung mamamayang Israelita. Sagot ng Diyos kay Solomon. Sabi po dito, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Kumbaga, hindi siya humingi ng para sa sarili niya or makasarili na tawag dito. Gain, 'di ba? So, yun, selfish gain. So sabi po dito, sa halip, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. So dito, no, inireveal ng Panginoon kung ano yung usually hinihingi ng mga tao sa Kanya. So una, hindi ka naghangad ng kayamanan, which is sa generation natin, possible, di ba? Iyan ay isa sa mga top 1 na hiling ng mga tao na malayo ang puso sa Panginoon pero humihingi sila ng ganyan. Diba? Naghahangad sila ng kayamanan, ng karangalan, at kapag may kagalit, diba, hinihiling yung kamatayan ng kaaway nila, kaya naman pahabain yung kanilang buhay. Pero diba nga po yung hiningi ni Solomon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi po para sa mga tao ding nasa paligid niya na pamamahalaan niya.
Kaya po, di ba, ikinalugod po yun ng Diyos. So, sabi sa verse 12, Amen, hindi po pansariling interes. So, sabi sa verse 12, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. So, di ba, kapag makakabuti para sa iyo, para sa iba, di ba po, at kalooban ng Panginoon, ibibigay niya agad. Di ba, ang bilis ng ano ng Panginoon dito? Ng kanyang respond dun sa hiningi po ni Solomon. At sabi po dito, at hindi lamang iyan. So, hindi lang daw po yun. Yung ibibigay ng Diyos, yung hindi lang kadulungan at kaalaman, di ba po, na hiningi ni Solomon. Kundi, bibigyan ba kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo. So, kumbaga, lubha-lubha itong kayamanan na to, talagang buhos biyaya kung talagang iano natin. Tsaka yung karangalan. Sabi po dito, at hindi kakamtan na mga susunod pa. So, ibig sabihin sa kanya lang po. Ibinigay yung ganong katinding kayamanan at karangalan. At sabi po sa verse 13, pagkatapos sumamba sa Gibeya, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari po sa Israel. Verse 14, ito po ay patungkol sa ang kayamanan at kapangyarihan po ni Solomon na di ba nga po ibinigay sa kanya ng Diyos. So, mababasa din po natin yan nasa unang mga hari, chapter 10, verse 26 to 29. Amen. Dapat ganun ang prayers natin, pabor sa Panginoon, hindi pabor sa atin. Amen, Brother Jonathan. Pero dun, di ba, nireveal ng Panginoon kung anong usually hinihingi sa kanya. Yung kayamanan, karangalan, mahabang buhay, o kaya, di ba, mawala na sa mundo yung kaaway nila. Pero gayon pa man, di ba, talagang hindi dapat pansaring interes yung ating hinihingi, kundi yung kalooban ng Panginoon kung align ba sa Kanya at makakabuti sa atin at makakabuti sa ating kapwa. At sabi po dito sa verse 14, nagtatagpo si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400. So, 1,400 na mga karwahe at 12,000 mga ngabayo. So, 12,000 po. At sabi dito, ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan na mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan po ang hari. So, sabi sa verse 15, sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak daw po sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato. So, pumunta kayo sa labas. Kung meron kayo makita mga bato-bato na madami, so parang ganyan daw po yun. Diba? Grabe yung kayamanan na binigay ng Panginoon sa kanya kasi naging pangkaraniwan eh. So, ibig sabihin sobrang dami yan. Kasi pangkaraniwan lamang na parang bato. Sabi po dito, at ang kahoy na cedar, di ba nga po yan yung malaking puno na ginagamit sa mga, ang tawag dito, sa pagpapatayo ng mga establishment, lalo na nitong gantong mga kapanahunan po nila, di ba, na nanggaling po yan sa Lebanon, ay sabi po dito, ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga bolo. So parang naging pangkaraniwan lang din daw po na puno itong cedar dahil sa sobrang dami. At sabi po sa verse 16, ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia, na binibili po ng kanyang mga tagapamili. Bumibili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa. So, 600 pieces of silver daw po each yung karwahe. At sa 150 pirasong pilak naman po ang isang kabayo. So, 150. Sabi po dito, ang mga ito ay ipinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Heteo at mga Arameo. So, kumbaga binibili niya, tapos ipinapabili din nila. So, parang ganun, parang business. So, ngayon po tayo ay sa chapter 2 na. So, doon makikita po natin no, na kapag align sa kagustuhan ng Panginoon, makakabuti sa iyo yung hinihingi mo, makakabuti sa kapwa mo, ibibigay niya po agad. At di ba nga po, kapag tayo ay may hiningi, kailangan din natin may ibibigay. Kasi nung una, kung mapapansin natin, may offering muna. Ibig sabihin na ibinigay muna si Solomon. Then after that, di ba po, nag-respond ang Panginoon sa kanya. Parang katulad lang din po yan, di ba? Na kapag kinuha natin ang buhay ng Panginoon, kailangan ibigay din natin ang ating sarili. Kaya po, di ba, i-deny natin yung sarili, mamamatay tayo sa ating sariling kagustuhan at ang susundin natin ay siya. At di ba nga po, kapag hindi pang sarili, yung iyong hiningi, di ba po, sa Panginoon, ibibigay po niya yan agad-agad. Kapag yan po, ay ayon din po sa kalooban niya. At dito ni-reveal ng Panginoon, yung karaniwang ipinagdadasal sa kanya ng mga tao. Di ba, nag-buy and sell sila ng Brother Jonathan. Business-minded sila, Sister Lem. Di ba? Para more income. So, ngayon po,
tayo ay sa chapter 2 na kung saan ito po ay patungkol sa paghahanda sa pagtatayo ng templo. So, kumbaga hindi po ni-rush no, yung templo na parang gusto ko magpatayo nito, ganito, ganyan agad. Kumbaga talagang plinano. At yung planong pong ito ay buhat sa Panginoon at di po sa kanila. Nasa baba po ata, Ayan. So, sabi po dito sa verse 1, mababasa din to sa unang mga hari, chapter 5, verse 1 to 18. So, sabi sa verse 1, nagpa siya si Solomon na magtayo ng templo na kung saan ay sasambahin si Yahweh at ng palasyo para sa kanyang sarili. So, mababasa po natin yan doon sa nabanggit ko kanina, nga sa 1 Kings chapter 5, verse 1 to 18. Pero di ba nga, itong pagpapatayo ng templo, ito po ay niloob ng kanyang ama, ito po ay ginusto ng kanyang amang si Haring David ay pagpatayo nga po, di ba, ng templo ang Panginoon upang parangalan ang pangalan nito. Ngunit nga po, di ba, hindi siya pinayagan dahil po dun sa mga dugo na nasa kanyang kamay, may bahid po ng dugo yung kanyang mga kamay dahil nga po sa kanyang naging encounter ng mga labanan. So, gusto ng Panginoon, ang magtatayo po nun ay yung walang bahid ng dugo or buhay ng tao. At diba nga po, nagkatotoo yun kay Solomon. At sabi po dito, at ng palasyo para sa kanyang sarili. At iba nga po kung mababasa natin dyan sa nabanggit dyan sa unahan na chapter na yan, diba, 7 years, diba po, pinatayo yung templo, while 13 years naman po yung sa palasyo po ni Solomon. So sabi sa verse 2, naglagay po si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag po ng bato sa kabundukan. So, 80,000, dami niyan. Dami nun, no? Grabe yung mga numbers dito, no? Parang sobrang daming tao naman nun before. Diba? Even sa mga army, kapag nababasa natin, sobrang dami. So, sabi nga po dito, at 70,000 tagahakot. So, 70,000. So, may tagatibag at may tagahakot. At syempre, may tagapamahala na kung saan 3,600. 3,600 po sila. Diba? Na-double lang ngayon. Pero kung i-visualize natin, sobrang dami nitong mga numbers na to, no? Talagang grabe. Grabe mga tao. Ang dami. Kaya pala, diba, binanggit doon pa lang sa chapter 1, sindami. Pero ito po kasi, na tinutukoy dito, mga dayuhan po itong mga kapatid, hindi po itong mga Israelita. Kasi po yung mga Israelita, yun po ay ginawang mga opisyal, mga sundalo, kumbaga hindi po sila kasama dito sa mga to, ng mga tagahakot, mga tagapamahala, at mga tagatibag po ng bato. So sabi po sa verse 3, pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tyro na ganito ang sinasabi, na kung saan, di ba po, naging BFF to ng kanyang papa. Di ba po kasi after nilalusubin yung Jerusalem, di ba po, na pinamamahayan before ng mga Jebuseo, nagpadala po ito si Haring Hiram ng mga sedro. Di ba po, at mga cypress, kung hindi po ako nagkakamali, kay David, para nga po, di ba, sa pagpapatay ng kanyang palasyo. At sabi po dito, kung paano ninyo, kumbaga ito ay parang request po. Di ba, grabe yung manpower na ni Ali. So, ito po ay parang request ni Solomon kay Haring Hiram. Sabi dito, kung paano ninyo pinakitunguhan ng aking amang si David at pinadalhan ninyo ng mga kahoy na sidar na ginamit niya sa pagtatayo ng kanyang palasyo, ganon din po sana ang gawin ninyo sa akin. Kumbaga, hinihingi niya yung suporta na ibinigay ni Haring Hiram sa kanyang amang si David at 'di ba, lalo na po dun sa pagpapatayo ng templo. Kasi nga po 'di ba, itong si Haring Hiram nagbigay po siya ng mga sidar, mga kahoy, 'di ba po, nagagamitin sa pagtatayo ng palasyo ni David before. At ngayon, ganun din po ang hinihingi po ni Solomon sa kanya. Ngunit nga po ito ay hindi lang hiningi kasi sa mga susunod pong versikulo mababasa natin na may ibinigay din po siya. So sabi sa verse 4, ngayon po'y magtatayo ako ng isang templo na kung saan ay sasambahin ang aking Diyos na si Yahweh. So, sabi dito, magiging banal na lugar iyon para sa kanya bilang dakong sunugan ng insenso at pag-aalayan ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan ni Yahweh na aming Diyos sapagkat ito'y utos sa Israel magpakailanman. So, mababasa din natin sa Leviticus yung mga kapistahan. Nasa Deuteronomy din yan. Parang sa Numbers, nabanggitin po ata yan. Pero, for sure sa Leviticus tsaka Deuteronomio. Andun po yan. At sabi po dito,
Verse 5, malaki ang templong ipatatayo ko sapagkat mas dakila ang aming Diyos kaysa alinmang Diyos. Amen. So sabi sa verse 6, ngunit sino nga ba ang makakapagpatayo ng isang templong maaaring tirahan niya, gayong maging sa kataas-taasang langit ay hindi siya magkasya. So, di ba? Ganun ka-limitless ang Panginoon. Sobrang laki niya. Kaya po, di ba, sinabi na itong mundong to ay kanyang tungtungan lamang. At di ba nga po, ang nangyari naman sa atin ngayon, tayo na mismo yung templo niya, hindi na sa physical. Di ba nga po, na mga churches, hindi natin siya dyan matatagpuan. Maliban na lang dun talaga sa mga taong ang sentro ay ang Panginoon. Di ba po, at hindi papuri ng tao, hindi pleasing sa ears ng mga taong kanilang tinuturo. Meron pa naman po, pero usually corrupted po talaga ang simbahan. Ngayon, kaya nga sinabi ng Panginoon kapag may nagsabi sa inyo na naroon siya, narito siya, nandun siya sa silid, huwag kayong maniwala dahil di ba nga po, ang templo ng Panginoon, which is yung kingdom niya, ay nasa iyo, nasa puso mo. Diyan mo siya makakatagpo. Even, di ba, kahit saan ka magpunta, kapag buong puso't kaluluwa mo siyang hinanap, mahanap mo siya. So, ibig sabihin, He is everywhere. Kailangan lang po talaga natin siyang hanapin na may kapakumbabaan at talagang nagtitiwala, kumbaga, sa Kanya. Kasi paano siya magpapakita sa atin kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya na totoo siya? So, sabi nga po dito, at sino naman ako upang ipagpatayo siya ng templo? Ang ipatatayo ko'y isa lamang templong mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya. So, kumbaga, parang naging altar lang po, no? Yung templo na kanilang ipinagawa na kung saan, kung sa mata ng mga tao titingnan, sobrang laki. Pero para sa Panginoon, dahil nga po, diba, sobrang laki niya at hindi siya magkasya kahit sa kataas-taasang level ng langit, diba nga po, parang tawag dito, altar lang yun ang sunugan para sa Kanya. At sabi nga po dito sa verse 7, kaya kung maaari ipadalhan ninyo ako ng isang taong mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga tela, so isang tao po ito, kulay ube, pula at asul at mahusay din naman sa pag-ukit. So dito makikita natin, no, na grabe yung talents na ibinibigay ng Panginoon sa mga taong gusto niyang pagbigyan ito. Kasi yung kahusayan po ng taong to hindi lang sa specific na na bagay. Even sa ginto, sa pilak, sa tanso, sa bakal. So parang katulad po siya ni Bezalel na kung saan, 'di ba? Si Bezalel nung kapanahonan ni Moises, siya naman yung gumawa, 'di ba po, ng mga gagamitin yung mga altar at yung iba pang mga bagay. So itong kapanahonan po ni Solomon, ito naman po ay si Huram. Si Huram po ang tinutukoy dito. At sabi po dito, 'di ba, sanay humabi ng telang kulay ube, pula at asul at mahusay din naman sa pag-ukit. Siya ang mamamahala sa aking mga manggagawa rito sa Juda at sa Jerusalem. Ay, ako po ba? Or si Ate Jane? Ako ba? Sir Jane. Ay, sige. Akala ko. Sorry, may Jane din kasi ako eh. So sabi mo dito, sa mga tauhang inihanda ng aking amang si David. So sabi sa verse 8, padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na sidar, sipres at algum na galing sa Lebanon. Alam kong bihasa ang mga tauhan nyo sa pagputol ng kahoy sa Lebanon. Magpapadala ako ng aking mga tauhan upang tumulong. So sabi sa verse 9, maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki at kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. So, di ba po, sa human perspective, sobrang laki po nung templo na ipapagawa ni Solomon. Pero di ba nga po, sa perspective ng Panginoon, iyon ay para lamang, di ba, katulad na banggit ni Solomon, siguro na-conclude niya na iyon ay para lamang altar, di ba po, nasunugan ng mga handog at insenso sa harap ng Panginoon. At sabi nga po dito, sapagkat malaki at kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. Verse 10, ako ang bahala sa mga pagkain ng inyong mga tauhang magpuputol ng kahoy. So, dito nakikita po natin na may agreement. So, both parties, meron silang makukuha. Diba po? Si Solomon, yun nga pong sinasabi niya ng mga kahoy, diba, manggagawa. At yung sa side naman po ni Haring Hiram ng Tyro is ito naman pong babanggitin natin sa mga susunod. So, sabi dito, bibigyan ko sila ng 20,000 malalaking sisidlan na puno ng trigo. So, yung equal po ng malalaking sisidlan based dito po sa MBB Tag version na book ay 220 liters. Yan po. Yung malalaking sisidlan, yun ang equal niya.
At sabi po dito, napuno ng trigo, 20,000 malalaking sisidlan na puno ng sibada, 2,000 malalaking sisidlan na puno ng alak, at 2,000 malalaking sisidlan na puno ng langis. So, di ba grabing sagana nung kanilang pamumuhay? Sobrang dami niya. Di ba grabe? Nakaka-amaze na lang kapag talagang inintindi natin at binisualize masyado. At sabi nga po dito, verse 11, ganito naman ang sagot po ni Haring Hiram. Dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan, kayo ang ginawa niyang hari. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa. So even 'di ba po taga-ibang bansa, talaga nire-recognize ang Panginoon. At sabi po dito, binigyan niya si Haring David ng isang anak na matalino, may karunungan at kaalaman na siya magtatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo, na kung saan yung mga ganong, 'di ba, yung karunungan, kaalaman, katalinuhan ay mula din po sa Panginoon. Hindi po siya inborn, 'di ba nga po, na meron na agad siyang ganong wisdom. Kundi, 'di ba, hiningi niya sa Panginoon at ibinigay po sa kanya. So galing po yun sa Diyos. At sabi po dito, at ngayon, papupuntahin ko sa inyo si Huram. Yun na nga po yung kanina na magaling, 'di ba po, sa ginto, pilak, bakal, tanso, humabi ng telang pula, asul, ube, ano pa ba yun? Basta yun nasa taas. So sabi po doon, isang taong matalino at mahusay sa lahat ng trabaho. Ayan. So makikita din po natin dito, no, na yung talents na ibinibigay ng Diyos, masagana din po siyang magbigay. At sabi po dito sa verse 14, ang ina niya ay mula sa lipi ni Dan, taga-Tyro naman ang kanyang ama. Pero dun sa, ang tawag dito, sa First King, Naphtali yung nakalagay. Kaya nalilito ako Saan ba talaga nagmula yung mama niya? Sa Naphtali or sa Dan? Pero hindi ko sigurado kasi ito ay MBB tag nabago lang or na ano. Pero ganun pa man, sabi dito mula po daw sa lipi ni Dan. Taga-Tyro naman ang kanyang ama. So sabi po dito, isa siyang mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso, bakal. So 'di ba, ang dami niyang expertise. Sana all. Bato at kahoy. Sanay siyang gumawa ng mga kagamitang bato o kahoy man. So bihasa po siya doon. So sabi dito, bihasa siyang humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul at ng linong mamahalin. Magaling din siyang umukit ng anumang uri ng disenyong ipapagawa sa kanya. So, parang kahit anong iutos, no, magagawa niya. So, sabi dito, kaya kaya niyang gawin ang anumang iutos ninyo sa kanya. So, kayang-kaya. Sabi dito, kasama ng mga manggagawa ninyo at ng inyong mahal na amang si David. So, sabi sa verse 15, kaya ipadala na ninyo rito ang trigo, di ba nga po na nabanggit ni Solomon na siyang kabayaran kapalit nung ibibigay naman ito nila Haring Hiram ng Tyre at ng mga tauhan, di ba po? At sabi po dito, ipadala na ninyo rito ang trigo, sibada, langis. Di ba, multi-talented sana all. Ipadala na daw po yung trigo, sibada, langis at alak na inyong ipinangako at magpapaputol na kami ng lahat ng kahoy na kailangan ninyo. Mula sa Lebanon ay palulutangin namin sa dagat ang mga kahoy hanggang Jopa. So, kumbaga sa dagat po padadaanin kasi kung meron po kayong mapa. So, kung meron kayong physical book, makikita niyo sa likod, meron yung mapa. Yung Jopa po kasi, siya ay nasa may tabing dagat. So, ang gagawin po kasi nila, para mas mabilis, di ba po, yung pag-transfer ng mga kahoy po kasi ito, ibig sabihin mabibigat to. Sa dagat lutang po ito. So, ang ginawa nila, parang pinalutang nila para mabilis, di ba po, makapunta doon nga po sa place ng Jopa. At sabi po dito, buhat naman doon ay kayo na ang magpahakot patungo dyan sa Jerusalem. Di ba, skilled worker. Yun ipapalutang nila. Parang gagawing balsa. Di ba, para mabilis nilang para hindi sila mabigatan kasi nga po kung iisipin natin, sobrang layo nung distansya ng Lebanon at ng Jerusalem. Yung Lebanon po kasi na pag-anuhan yan ay nasa Hilaga, while yung sa Juda naman po o sa Jerusalem ay medyo nandun sa may kalagitnaan na medyo timog na, nasa south na. So, ganun. Kaya, ganun po yung kanilang naging usapan para mas mabilis nga po. Kasi kung sa lupa, mahirapan sila. Diba po? Kung bubuhatin yun. So, sa dagat pinadaan. So, sabi po dito sa verse 17, ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David. Ayun na nga po yung mga tagatibag. At ang nabilang nila ay 153,600 na dayuhan. So, malinaw po na dayuhan po itong mga to na inatasan niya yung 70,000 sa paghahakot at 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok. Tapos, yung 3,600 naman po ay ginawa
niyang tagapamahala ng mga manggagawa. So, puro dayuhan po yung ginawa niya mga workers. Kumbaga, walang mga Israelita. So, dito makikita po natin, no, na, tawag dito, kapag tayo ay may ni-request, may ibibigay din tayo. Di ba? Parang win-win situation lamang siya. So, ganun din po, di ba? I-relate natin to sa prayer natin, o kaya sa kung anumang confirmation na ating hihingin, o kaya naman yan ay spiritual growth, di ba? Kailangan din nating may ibigay, may effort, may offer, di ba? At sa pamamagitan nun, of course, tag dito, may feedback, di ba po, na ibibigay din ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin lang nun, may gagawin tayo. Hindi tayo hihingi, di ba? Hindi tayo si Juan Tamad na hihintayin lang, pero walang gagawin. So, kailangan nating may gawin, di ba? May i-offer tayo. At dito makikita din natin po no, yung talents na ibinibigay ng Panginoon. Sa isang tao lang yun Di ba? Grabe. Tapos yung isang taong yun, di ba? Ipinagamit niya din yung kanyang sarili para nga po, di ba, dito sa ipapagawang templo para sa Panginoon. So, parang i-represent natin yon sa mga taong binigyan ng mga gift ng Panginoon na siyang dapat, di ba, ipagamit para sa kanyang, tawag dito, pagpapalaganap ng kingdom gospel. Di ba, nasa, ano po yan, nasa New Testament, yung binigyan, mga, ang tawag dito, hindi ko alam kung talent yun or mga salapi na kailangan nilang, Talent, Sister Nika. talents, yun. Na kanilang, di ba Parable po, of talent. ayun, yun, na kanilang dapat palaguin. Talent, tsaka talent. Opo, Brother Jonathan. Pero yung isa, di ba po, tinago lang niya. Kasi natatakot siya. So, doon makikita natin yung fear, no? Yung nagagawa ng fear para i-hindrance yung pagpapalago, di ba? Na dapat natin gawin, lalo na sa ating spiritual na buhay. So, yun po. Ngayon tayo po ay nasa chapter 3 na. Ito po ay patungkol sa ang templo sa Jerusalem. Sabi po dito, mababasa din po natin to at nadaanan din po natin to sa unang mga hari, chapter 6, verse 1 to 38. So, sabi po dito, ang templo po ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok po ng Moriah, sa giikan ng Jebuseyong si Ornan. Kasi kung mababasa po natin, wait lang, di ba yung giikan po na iyan ni Ornan, di ba dyan nag-ano si Haring David ng altar para yung salot nga po, di ba, ay mapatigil. Dahil nga po, di ba, inudyokan siya ni Satan na mag-census kahit hindi inutos ng Panginoon. Kaso, ang ginawa niya pa rin, kaya nangyari, pinapili siya ng Diyos ng 3, di ba? Nakalimutan ko kung ilang taon ba yun? 3 taong, tagtuyot ba yun? Taggutom. So, ganun tapos, 3 buwang pananalanta ng mga kalaban, tapos 3 araw na, dito salot, di ba po, na gagawin ng Panginoon yun, family. So, doon, tapos, di ba, nakita po ni David, at iniutos din po pala, nung anghel, kay propeta Nathan, kung hindi po ako nagkakamali, o propeta God, na sabihin kay David na pumunta sa giikan ni Ornan, na Jebuseo, at magtayo doon ng altar. At doon nga po, di ba, na alis yung salot nung, dito, nagpaulan ng Panginoon, nagpadala ng apoy, tapos sinunog po yung handog na ibinigay po ni David para nga po matigil yung salot. So, dun din po mismo, 'di ba? Itinayo po yung templo, 'di ba po ng Panginoon. So, doon makikita po natin no na tawag doon, kung may hindi mang maganda nang nangyari sa specific place na yun o kaya yung nakapag-create ka ng altar, lalo na nung makamundo ka pa. 'Di ba? Altar na pinag-offeran mo ng para sa kingdom of darkness, so tayuan daw po, 'di ba? Ng altar na para sa Panginoon. Parang replacing, parang yung kay kay Gideon. Gideon ba yun? Na kung saan, di ba po, inutos ng Panginoon yung anak ni Joash na mula sa lahi ni Manasseh, kung hindi po ako nagkakamali. So, di ba, pinagtatagtad niya yung si Baal, yung templo ni Baal. Ay, Rebulto pala. Tapos, yung mga puno, nandun sa paligid na yun yung kanyang ginawang panggatong. Then after that, di ba, gumawa po siya doon ng altar, kung hindi ako nagkakamali. So, di ba, pinaltan niya yung evil na nangyayari doon ng good. So, parang ganun. Di ba, ang galing? So, sabi po dito, sa verse 1, ayan. So, ang haba ng no? Haba lagi ng description So, sabi sa verse 1, ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah, sa giikan ng Jebuseyong si Ornan.
At kung mababalikan niyo sa Genesis, di ba, diyan din umakyat, kung hindi ako nagkakamali, sa lugar ng Moriah sa bundok, umakyat po, di ba, si Abraham, tapos si Isaac. So, ganun pa man, sabi po dito, inihanda ni David ang puok na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. So, si Yahweh po yun. Kumbaga, messenger lang po, di ba, yung mga angel. So, sabi sa verse 2, sinimulan niya ang pagtatayo noong ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari. So, sabi sa verse 3, ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. So, dito makikita natin, no, very specific ang Panginoon. Very specific siya, may command, may order. At sabi dito sa verse 3, 27 metro ang haba. Ito ay patungkol sa templo. Sukat po ito ng templo. So, 27 meters yung haba at 9 metro ang luwang ayon sa matandang sukatan. So, sa verse 4, ang haba ng portiko, ano po ba to? Parang pasilyo. Basta yun. Sa dakong harap po ng templo ay 9 metro. So, katulad lang din po, di ba, nung dito luwang nung templo. At sabi nga po dito, kapantay ng luwang ng templo at 54, so 54 meters naman yung taas. So, mataas siya. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. So, puro gold. So, ang kumikinang. So, sabi sa verse 5, ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tablang sipres. So, kahoy po ito. Pagkatapos, pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan. Wait lang. Pagkatapos, pinabulutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng Okay na po. Ayan. So, sabi ko dito. Pagkatapos, pinabalutan niya ito ng purong ginto. So, lantay na ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga punong palma or palm tree at kadena. So, sabi sa verse 6, pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parbaim. Sabi sa verse 7, binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at mga dingding ng templo. So, gold talaga siya. Pinaukitan pa niya ang mga dingding na mga larawan ng kerubin. So, sa verse 8, ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 metro. Kapantay po ng luwang ng templo at 9 metro ang luwang. Binalot niya ito ng lantay na ginto na umabot sa 21,000 kilo. So, sobrang dami niya. Sobrang kumikinang to. At 20 unsas, ano po yung unsa? Naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding na mga silid sa itaas. So, purong ginto po siya. Nagpagawa siya ng verse 10, nagpagawa siya ng 2 ribultong kerubin na yari po sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. 9 metro ang kabuuang haba ng mga pakpak ng 2 kerubin. 2.5 metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kerubin. Gayun din naman ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Sabi sa verse 13, kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 metro po. Nakatayo ang mga ribultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Verse 14, ang ginamit po na tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at mamahaling lino. At binogdahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Ngayon po ito ay patungkol sa yung 2 haliging tanso na siyang nadaan at nabasa na din po natin sa unang mga hari chapter 7 verse 15 to 22. Diba? Napansin ko din yan kay Sister Cherry. Parang yung kay Sister Lynn, nakatayo din siya. I mean yung sa profile niya sa Facebook. So sabi sa verse 15, sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligis na 16 na metro. So ito po ay nasa harap ng templo, wala sa loob. Hindi ako nagkakamali. Nasa harap siya. So sabi po dito,
Dalawang haligi na 16 na metro. So, 16 meters ang taas. At ang taas ng pinagkakabitan nito sa itaas ay 2.5 metro. So, yung parang mangkok. So, sabi sa verse 16, nagpagawa siya ng mga kadena at isinabit iyon na parang kwintas sa ibabaw ng mga haligi. At ikinabit sa mga kadena ang sandaang bunga ng granadang yari po sa tanso. So, sabi sa verse 17, itinayo niya sa magkabilang tagiliran ng pasukan ng templo. Ang nasa kanan ay tinatawag na Jackie na kung saan ibig sabihin po niyan ay nagpapalakas po ata yun or nagpapatatag. Wait lang ah. Nagpapatatag. Parang nagpapatatag yan mga kapatid. Ibig sabihin ng Jackie. At ang nasa kaliwa ay tinawag na Boaz, which means nagpapalakas. So yan po ay patungkol na sa Panginoon Jesucristo na siya yan. Siya yung nagiging ano natin, pundasyon para nga po, di ba? Kahit na mabuwal tayo ay makakatayo pa rin because of Him, because of His strength. Kaya nga po, di ba, sufficient ang kanyang strength kapag tayo po ay mahina sa ating mga sarili. At siya din po yung nagpapatatag sa atin, di ba? Sa pamamagitan ng pagsubok na inaalaw niya para i-purify ang ating faith, para di ba malaman kung hanggang saan ba natin siya pipiliin. So yun. Kaya nga po, di ba, talagang endurance to, talagang pananatili, pagtitiis, martyrdom po talaga. Ayan. Ngayon po tayo ay nasa chapter 4 na. Ito po ay ang kasangkapan sa bulwagan ng templo. Ito naman po yung mga kasangkapan, mga kapatid. So sabi po dito, mababasa din po natin yan sa unang mga hari, chapter 7, verse 23 to 51. So sabi sa verse 1, gumawa siya ng isang altar na tanso na 9 na metro ang haba. 9 na metro din ang luwang at 4.5 metro ang taas. So yun daw po yung sukat ng altar na ginawa po ni Huram. Gumawa rin siya ng malaking ipunan ng tubig na yari sa tanso, di ba nga po ang tinatawag na dagat, siyang nadaanan na din po natin. Ang mababasa po yan, dito nga po sa ating nabanggit sa 1 Kings, chapter 7, verse 23 to 51. Ito isang malaking kawa. 4.5 metro ang luwang ng labi, 2.5 metro naman ang lalim. At 13.5, so 13.5 meters ang sukat pabilog. Verse 3, sa gilid nito ay may palamuting hugis toro na nakapaikot, 10 sa bawat 4.5 metro. Parang pinagmamatay dito ah. Pass sa mathematics. Sabi dito, ang mga palamuti ay nakahanay ng dalawa na hinulma kasama ng kawa. So, kumbaga, nandun na yun. Hindi siya dinikit. Nakahulma na siya kasama ng kawa. At sabi dito, verse 4, ang patungan ng lalagyang ito ay 12 torong magkakatalikod. Diba nga po na 3 sa hilaga, 3 sa timog, 3 sa kanluran, at 3 po sa silangan. Diba puro sukat ate? Pero dito makita natin specific po ang Panginoon sa command niya. Diba? Parang yung sa ibinibigay niya din na command sa atin. Puro nung binasa ko yan, sabi ko, Lord, iba plus ko pa ba to? Diba? Inaano niya yung ating, ang tawag dito, yung visualization. Diba? Tinitrain niya. Kung paano natin siya i-imagine. Kung paano Sige po, i-imagine. Pero ano siya siguro, malakat talaga yung sister Nika pag personal, no? Opo. Talagang Yes, ano Ate siya malaki. Jane. May sasabihin po kayo, Ate Jane. Visualization tsaka computation. Wala naman sister, napatawa lang ako kay bro day niya. Diba? Visualization tsaka sister. Patulong na lang sa AI, no? Para kahit pa paano. Maunawaan. AI na lang. AI na lang. Chat GPT. Chat GPT, Gemini. Ano pa ba? Ano pa bang AI na yan? So, sabi po sa verse 5, 3 pulgada daw po. Ano po yung pulgada? Pit ata yan, Ano? sister. Ayun. Yun din. Pulgada o centimeter? Centimeter ba to? Or feet? Ayan, dola. alam mo. Dati sisi yan eh. Ay, sorry po. So, sabi sa verse 5, baka tayo mabandito. So, sabi sa verse 5, 3 pulgada po ang kapal ng kawa. So, possible makapal. Inches pala ate, At ang labi nito, Nika.
Inches. Centimeter? Inches. Ayun, inches po pala. So, 3 inches po yun. So, baka may ruler kayo dyan. Ang kapal ng kawa at ang labi nito ay hugis kupa. Parang bulaklak na liryo. So, yung liryo po, ito po ay lily. Maaaring maglaman ito ng 3,000 balding tubig. So, sobrang laki niya po. Swimming pool nata ito eh. Diba? 3,000 balding tubig. Ang dami nun. Verse 6, nagpagawa rin siya ng 10 plangga ng hugasan, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin at sa malaking kawan naman naguhugas ang mga pari. So, ang dami po nilang mga ginawang kagamitan, no? Tapos, ang kagandahan lang, may specific, di ba po, na parang plano na susundan para magawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi lahat po, ang alam ko, lahat ng mga ginawa nila, yan talaga ay binigay kasama yan sa plano. Even, di ba nga po, yung pagpapatay ng templo, yung mga sukat. Kasi kung nabasa nyo po, parang sa First Kings din yun, na hindi na sila gumamit ng martilyo or kung ano pa man, walang narinig na ingay or pukpok. Dahil nga po, saktong-sakto. Yung, di ba, yung tinabas na bato, yung mga tabla. So, ganun ka tindi. Diba? Sobrang sisibig ng Panginoon, tapos swak na swak siya. Diba, ang yaman niya? Grabe yung resources nila. Kanin natin, yung sa ginto pa nga lang at pila, kaya naging bato na karaniwan. Grabe. So, sabi nga po dito, verse 7, gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto, katulad ng ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Ipinalagay naman niya ang mga ilawang ito sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Alam niyo ba kanina, napapatanong ako kung ito ba yung 10 virgins. Pero hindi ko pa siya nako-confirm. Pero ganun pa man, sabi sa verse 8, pagkatapos, nagpagawa siya ng 10 hapag. So, parang lamesa po ata to. At ipinalagay rin sa dakong banal, 5 po sa gawing kanan at 5 po sa gawing kaliwa. Nagpagawa, di ba ate, Jane? At saka yung hapag, parang kung saan sila nakikisalo. So, sabi dito, 5 sa gawing kanan at 5 po sa gawing kaliwa. Nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto. So, sobrang dami nun. Masipag nila, no? Kasi ang dami nito, tas ang bibigat, parang ang bibigat ng mga tsaka grabe, ang galing. At sabi sa verse 9, gumawa rin siya ng bulwagan ng mga pari at ng bulwagang malaki, pati ng mga pinto nito. Ay lamp, ay 10. Sige. So, sabi po dito, ang mga pintong ito ay binalot niya ng tanso. So, mga tanso naman daw po yung binalot dito, mga kapatid. Inalagay niya, verse 10, ang malaking kawa sa gawing kanan. So, may gawing kanan daw po sa dakong timog, silangan, sulok ng templo. So, kung magaling kayo sa mga sa pag-locate, maunawaan nyo kung saan yung banda nilagay. So, sabi po dito, verse 11, gumawa rin si Huram ng mga lalagyan ng abo. Yes, brother, parang ilawan din siya. Lampstand din. Parang yung parang 10 virgins. Hindi na ako sigurado. Kasi alam ko, di ba, yung sa Spirit 7 lang yun. Kasi, Ano rin siya, Atenika, yung parang representation ng 10 lampstand doon na nabanggit para sa Revelation. Oo. Ayun din. Hindi ko sure kung sa Revelation yun or anong book yun. Kasi ang alam ko dun sa Lampstand 7 lang siya. Yung sa Spirit naman yun. Hindi ko lang sigurado itong tinutukoy dito. Yun sa Spirit. Yung sa 10 ata, ewan ko lang kung anong sa representation sa 10. Piling ko yung virgins nga. Diba? Kasi lang pwede ba? Yung sa 10 Tsaka, virgins. pinaghiwalay sila na sa magkabilang sila, side. Ayan, pa-reveal The foolish natin. and the wise. Baka ma-connect the dots natin yan, brother Daniel. Itanong natin Kay Sister Tin. Oo, kala Ate Lynn, si Ate Angel. So, sabi nga po dito, sa verse 11 na po tayo, gumawa rin daw po si Huram ng mga lalagyan ng abo, mga pala at mga kalderong sahuran po ng dugo. Tinapos nga ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para po sa templo ng Diyos. So, sabi sa verse 12, ang dalawang haliging tanso, ang hugis mangkok na nasa itaas ng mga haligi, at ang dalawang hanay ng palamuti na parang lambat na nakapaligid dito. Ang 400 granadang tanso na dalawang hanay ang pagkakabit sa mga palamuting hugis mangkok sa itaas po ng mga haligi. Verse 14, ang 10 planggana at ang 10 patungan na mga ito, ang malaking kawang tanso at ang 12 rebultong toro na kinapapatungan nito,
Yung dagat po ito, yung tinutukoy dito. At sabi sa verse 16, ang mga lalagyan ng abo, mga pala at mga pantusok at iba pang kasangkapan. So, sobrang dami. Diba? Parang ganun nga siya, brother, Daniel. Ang mga kasangkapang ito, nayari lahat, ay makinis daw po. So, siya po ay kumikinang. Kumikinang po ito. Na tanso ay ginawa ni Huram para po sa templo ni Yahweh, ayon sa utos ni Solomon. Siguro, no, kung nasa kapanahunan tayo nila, para ma-amaze tayo, kumikinang sa loob. Dami. Tapos nagdala ng martilyo, nagtik-tik ng ng ginto. Hindi, mali. Sabi sa verse 17, pinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan po ng Jordan. Diba? Parehas ng mindset, brother, no? Sorry, naunaan kita. So, sabi mo dito, ayun, ito po ay ipinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan po ng Jordan sa pagitan po ng Sokot at Sereda. So, sa verse 18, sa dami po ng mga kagamitang ito na ipinagawa ni Solomon, hindi na daw po matiyak ang kabuuang timbang ng ginamit na tanso. So, sobrang dami po. Hindi na hindi na matimbang kung ilan. So, sabi sa verse 19, ipinagawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa loob ng templo ng Diyos. Ang altar na ginto, ang mga mesa para sa tinapay na handog, ang mga ilawang lantay na ginto, pati ang mga ilawang dapat sindihan sa harap ng dakong kabanal-banalan ay sa kautusan, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga sipit na pawang gintong lantay, ang mga pampatay ng ilaw, mga planggana, mga lalagyan ng insenso at mga lalagyan ng baga ay pawang lantay daw po na ginto. So, gold sila lahat. Pati ang mga pinto ng templo at ng dakong kabanal-banalan ay balot din ng ginto. Di ba nga po 21,000 kilo yung ginamit dito sa dakong kabanal-banalan. So, sobrang kinang nun mga kapatid. So, dito makikita natin na yung mga sukat, tsaka specific din magbigay ang Panginoon patungkol sa sa mga plano. Kasi, ang alam ko mga kapatid, ito talaga ay kasama dun sa plano na inihanda ni David. Kasi even doon sa Old Testament, 'di ba po, ang Panginoon po ang nagbigay kay Moises ng command patungkol sa mga sukat nito, sa mga altar, sa iba pang mga kagamitan. So ito po ay buhat lahat sa Panginoon. So dito makita natin sobrang specific ng Diyos, nagbibigay talaga siya ng command na siyang dapat sundin. So yun po yung naging insight ko dito. Ay sige brother. Mag-prepare ka na. So, siguro po mag-chapter 5 lang po muna tayo, hanggang chapter 5, tapos na po tayo. So, sabi po dito, chapter 5 na po tayo mga kapatid. Ay, hala. Ayan. Ito po, sabi dito sa verse 1, nang matapos na daw po ang lahat ng ipinagawa ni Solomon para po sa templo, ipinasok niya sa kabangyaman ng templo ang lahat ng bagay na inilaan para dito ng kanyang amang si David. Kumbaga yung personal na ibinigay, di ba po ni David, naginto pilak, mga lalagyan, at iba pang kagamitan. Dinala sa templo ang kaba ng tipan. Mababasa din po yan sa unang mga hari, chapter 8, verse 1 to 9. So sabi sa verse 2, pinulong ni Solomon, kumbaga, nagkaroon ng meeting. Diba po, sa Jerusalem, ang matatandang pinuno ng Israel, ang lahat ng pinuno ng mga lipi, at ng mga angkan upang kunin sa Zion, sa lungsod ni David, ang kaban po ng tipan. So dito makikita po natin ang mga leader, yung pinulong po ni Solomon. So sabi sa verse 3, kaya't nagtipon-tipon ang kalalakihan ng Israel noong ikapitong buwan, pista po ng mga tolda, na kung saan dito po kasi pista ng mga tolda ay pag-alala na yung mga Israelita po during ng kanilang, di ba po, papunta sila sa promised land, sila po ay tumira sa tolda. Bago sila, di ba po, may specific na place, di ba po, na siyang titirhan nila. So sabi dito verse 4, pagdating ng pinuno ng Israel, binuhat po ng mga Levita ang kaban ng tipan, which is kasi nga po 'di ba, yun ang command sa kanila ng Panginoon, mga Levita lang po, 'di ba? Ang magdadala ng mga sagradong bagay. At sabi po dito, at dinala sa templo. Ipinasok din ng mga pari at ng mga Levita ang toldang tipanan, pati ang mga banal na kagamitan nito sa loob ng templo. So, kumbaga po, yung toldang tipanan, siguro po, na ipinigawa ni David itong tinutukoy dito, na kung saan ay pinasok din po nila doon po sa templo. So sabi sa verse 6, pagkatapos si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagkakatipon sa harap po ng kaban ay naghandog po. So dito makita natin may offering po lagi. Naghandog ng baka at mga altar na sa dami ay hindi na daw po mabilang. So dito makikita po natin yung kahalaga ng altar, kahalaga ng
paghahandog. Pero hindi na nga po 'to, 'di ba? Yung parang mga tupa, mga baka, mga kambing, 'di ba po, mga bato-bato or kung ano pa man na katulad sa Old Testament, kundi ito na po, 'di ba, yung time na ibinibigay natin para sa Diyos, 'di ba po, yung strength, yung life natin na natitira at gayon din, 'di ba, obedience natin sa Kanya. So, yun na po yung nagiging offering natin. At yung place po, 'di ba, na kung saan ginagawa natin yun, yun na yung place na altar. Doon natin ibinibigay, inalalaan yung offering natin na yun. So, sabi po dito, pagkatapos po, si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagkakatipon sa harap po ng kaban ay naghandog nga po ng mga baka at mga tupa na sa dami nga po ay hindi na mabilang. So sabi sa verse 7, at ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. At inilagay nila ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. So sa verse 9, ang mga pasanan ay lampas po sa magkabilang dulo ng kaban. So pwede niyo po yan i-search, kumbaga lampas po yung dito yung pasanan doon sa kaban. Kumbaga mas mahaba siya doon sa kaban ng Diyos. So sabi po dito, at nakikita ito mula sa dakong kabanal-banalan. Ngunit nga po hindi ito nakikita sa labas. Ganito pa rin ang ayos ng lahat ng iyon hanggang ngayon. So sa verse 10, walang laman ng kaban, kundi nga po yung dalawang tapyas. Di ba po, yung law na nasa bato. Pero ngayon, di ba nga po, nasa ating mga puso't isip na. Sabi po dito, kundi ang dalawang tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. Na kung saan, di ba po, ang Diyos po mismo ang nagsulat na yan. Kaya nga po, di ba, yung mga tao na, ang tawag dito, tiningnan yan, di ba po, namatay sila. Kasi nga, banal po yan. At sabi po dito, batong inilagay roon ni Moises noong sila nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan po ng kasunduang ginawa po ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa Ehipto. So dito makikita po natin na yun po ay taga-disiplina lamang talaga. Kasi 'di ba, ipinapaalam ng kautusan na ang tao ay nagkasala. So ibig sabihin, yun po ay parang ibinigay sa mga tao para malaman nila kung ano yung ayaw ng Diyos at kung ano yung dapat nilang gawin. Pero dahil nga po 'di ba sa fleshy desire at pagiging rebellious, talagang hindi po siya na-fulfilled. Kaya 'di ba nga po ang Panginoon na mismo bumaba dito, 'di ba? Yung law na yun ay siya mismo, 'di ba po? At sinam-up niya sa pagmamahal. Dahil, of course nga po, 'di ba, kung mahal talaga natin ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, pag-iisip, kalakasan, susundin natin siya. At hindi natin siya sasaktan. At mag-o-obey tayo sa Kanya. At ganun din, 'di ba po, kapag natagpuan natin yung identity natin sa Kanya, magkakaroon tayo ng love sa ating sarili. Kaya nga po, 'di ba, mamahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, ganun lang din po. Kumbaga, kung ano yung grace, yung love na ibinigay sa atin ng Diyos, ipinag-umapaw sa atin, ay siya din po ibabahagi natin sa iba. Kaya nga po, di ba, tayo ay naging salt. Di ba, ang salt, nag-change siya ng flavor. Nag-impact siya, may impact siya sa kanyang environment. So, for example, di ba po, kayo ay may baso, yan ay matabang, lagyan nyo na yung asin, magkakaroon yan ng lasa. So, parang ganun din po. Through our life, di ba nga po, as a living testimony ng ating living God na siyang nagbabago sa mga tao, di ba? Na siyang magagamit ng Diyos para 'di ba po, yung alat na ibinigay niya sa atin ay maibahagi din sa iba. Ang sa gayon 'di ba sila makalaya sa mga chains ni Satan at sa mga bagay na umalipin po sa kanila. At sabi nga po dito, ito daw po 'di ba yung mga tapyas ng batong kinasulatan nga po ng kasunduang ginawa po ni Yahweh sa bayang Israel nang umalis po sila sa Ehipto. Ngayon po ang kalawalhatian ni Yahweh. So sabi sa verse 11, ang lahat ng paring naroon kahit na iba't ibang pangkat ay naghanda po ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod. So, kumbaga tayo din po no sa kahit anong panahon, katulad dito mga changes, 'di ba po, handa tayo sa kung anumang pagbabago at patuloy pa rin tayo magbabahagi ng salita ng Diyos kahit may mga changes sa ating time. Sabi nga po dito, at paglabas nila mula sa templo, nakatayo naman sa gawing silangan ng altar ang mga awit na Levita. Sina Asaph, Heman at Jeduthun, kasama ang kanilang mga anak at mga kapatid. Sila po yung manunugtog. So, sabi po dito, nakadamit sila ng mamahaling lino at tumutugtog ng pompyang, kumbaga pinapapurihan ng Panginoon. Di ba na siya ginagawa natin before we start our, di ba, itong fellowship, tayo ay nagpapatugtog. Kasi nga po, tinatawag natin ang presensya ng Panginoon. Yun po talaga, yung kahalagahan nun. At sabi po dito, at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira, kasaliw ng mga trompeta na hinihipan ng 120 pari.
So, 120 po na pari. So, sa verse 13, ang mga umiihi po ng trompeta at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sa saliw po ng mga trompeta, kompyang at iba pang mga instrumento ay inawit nila ang ganito. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. At ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. So, kumbaga yung presensya ng Panginoon bumaba. Diba po? Kaya nga po, diba, kapag tayo ay kumakanta, diba po, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon, yung pagsama niya. So, yun na din po yun. Sabi nga po dito, napuno po ng ulap. At sabi sa verse 14, kaya't ang mga pari hindi nakatagal, kumbaga, siguro po na-overwhelm sila sa glory ng Panginoon. Sabi dito, kaya't ang mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod. Napuno po ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong templo. Amen. At di ba nga po, sa generation natin, yung templo na tinutukoy tayo na po yan. At kapag di ba nga po tayo ay may obedience, nararamdaman natin yan, si Holy Spirit na po yan. Diba, yung ating nararanasan at ang banal na espiritu, diba po, siya yung humuhugas sa atin, mag-aalis na ating masasamang pag-uugali, diba, para maging kalarawan tayo ng Diyos, diba, ibinabalik lamang ng Diyos yung nawala sa tao, which is yung pagiging kalarawan niya dahil sa disobedience. So, sa pamagitan ng obedience, yun nga po, diba, ay mababalik. At, diba, hindi sa ating pamamaraan, dun sa pamamaraan ng Diyos, sa pamagitan po ng patnubay, ang banal na espiritu, which is ang Diyos. So, isa lang po sila. Ang Ama, di ba nga po, ang Anak, at ang Espiritu. Kasi nga po, katulad sa Revelation na binigay kay Ate Angel, di ba po, nung Old Testament siya po ay Ama. Di ba? Siya po ay Diyos Ama. Nung New Testament siya naman po ay Anak, ang Panginoon Kristo. Di ba? Na visible, di ba po, nakita ng mga tao, ang kapanahunan na yun, di ba? Lalo na ng mga alagad na talagang nakita nila, kaya grabe nga po, di ba, yung martyrdom nila, dahil nakita nila yung kamatayan ng Panginoong Jesus, ngunit di ba nga po, nabuhay muli. Walang ibang makakagawa kundi Diyos lamang. Diba po? At sa generation natin, di ba? Holy Spirit na siyang kumikilos sa atin. Di ba po? Upang ating naisin, di ba? Ang kalooban ng Panginoon at mabago tayo. So, siya din po, di ba, yung naglilinis sa atin, gumagabay sa atin, naghuhugas sa atin, nagsasanctify sa atin, nagpupurify po sa atin. So, yun lamang po, mga kapatid, yung kabuuan po ng topic natin ngayong araw po. Praise Sister God. Nika, ayun nga Yes one po. God talaga, iisang Panginoon. Hindi ka pwedeng, Amen. yun talaga, yun, iisang Panginoon lang. Tsaka sister, may ask po ako. Yes, brother. Hindi ako nakapaglaba ngayon. So, abang i-exercise ko muna sana katawan ko, medyo ano ko sister, nag-iba yung ano ko pag, di ko na-stretch yung katawan ko, parang may nararamdaman po. Kung okay lang po, abang nag-exercise po ako mamaya, abang nagpa-podcast po, ay, i-exercise ko muna po katawan, kung okay lang po. Brother, okay lang. Brother, okay lang, buhay mo yan. Nag-iba yung katawan ko, sister. Pero ang cute ni Brother Anthony, no? Lagi siya nag-update talaga. Okay lang, brother. Okay lang yan. Sige po. Kahit anong ginagawa Thank mo. you sa pag-update, brother. Brother Anthony, di ba, Ate Jane? Opo, para alam niyo na rin po, pagka halimbawa di ako nakaka-join, at least naano ko po siya sa inyo. Amen. Minsan nga, Nahahawa pag tuloy wala ako kayo, eh. nahanap talaga Nag-update na kita rin eh. tuloy ako. Di ba, Ate Jane? Nag-update Sige po. na sa isa't isa. Di ba, praise God. Di ba yung closeness na natin makikita na nagbibuild yung closeness natin sa isa't isa? Di ba po? Praise Ayan. God. Brother Jonathan, pwede po magpatugtog muna kayo bago po mag-pray. Wait lang, sino po ba mga pray ngayon? Sino bang pang Monday? Grabe may assignment sa prayers, no? Or kung sino pong gusto mag-pray. Sister, Sister Cherry po. ayun po, si Sister Cherry na lang. Ay, si Cherry ba pag Monday? Ayun! Sorry, nalimutan ko. Oy, may schedule kami or di mo kaya. Nakalimutan, Sister Nika. Talagang inano ko sila eh. Pero yun naman, willingness po nila. Pero praise God. Yes po. Pero Sister Cherry, tayo po ay maano muna. Ma-closing worship song. Sige po. Rinig po, sister. Brother Jo, di rinig.